Well, Sir Bernard, no, sa atin sa Office of the Ombudsman, no, may mga pinapadala tayong letter for follow-up, no, at pinupuntahan din natin, no, for follow-up yung mga complaint natin. At yan nga ang sabi, no, already under evaluation yung iba nakalabas naman at may resolution naman at alam naman natin ang due process. Meron tinatawag na appeal. Yung tinatawag na equal protection of the law, no? Na kahit na-accuse, may karapatan pa rin mag-argue sa ating complaint, no? Yan nga pilagi kong sinasabi, there is due process, no? Kahit nasabihin natin na we are complete of evidence, nandiyan na lahat ng ebidensya sa atin, pero we respect the due process of the law, no? Na kahit na believe na tayo sa ating mga evidence na talagang mako-convict na yung ating ina-accuse, but we must always respect the due process, no? So wala tayong karapatang magsalita na maikulong at mapakulong. Kaya sabi ko palagi diyan sa mga nag-accuse na makulong, wala tayong karapatan na magsalita na makulong kasi makulong yan in accordance with law at ang korte lang ang pwedeng magsalita niyan. Kasi sila lang ang may authority kung talagang ito si ganito ay nagkasala or ito si ganito ay convicted na haba ng proseso. So kung minsan nagtataka tayo sa mga kapatid natin sa gobyerno, no, na sabihin nila maikulong na at mapakulong nila, para bang para bang dictator ka na. Mayroon pa namang korte, no? Sa court yan ang labanan, no? There is always a court procedures. So ang task force kasanag ay nagrerespeto sa batas at nirerespeto kung ano man ang conviction ng korte, no? So tayo naman, wala tayong personal, Sir Bernard, honestly, sa dami ng ating na-file na kaso, no, halos more or less mga 300 plus na mga complaint at na-forward natin sa Office of the Ombudsman, no? Naghihintay tayo pa rin ang due process, no? Yes. At kung ano ang nalabas sa korte, anong maging outcome, we respect the outcome of the court, no? Kasi nga, sabi ko palagi, ay mayroong proseso talaga na dapat sundin. So kami lang, sa amin sa Task Force Kasanag, ay mananatili kami na pag mayroong ebidensya, no, ay inire-review ng aming mga volunteer legal counsel at pag sinabi nila na ito'y pasok sa RE 3019, RE 1614 o RE yung unethical standard, no? 64 RE 6417 yata yan, no? So 647, no? Magkaroon na talaga ng pasok na evidence, yun ang pag-file namin. Pero kung wala pa namang hindi pa nakapasa sa mga review ng ating legal counsel, hindi pa yan natin ipo-forward sa ombudsman, no? So napakaraming elements, napakaraming requirements bago natin ipo-forward yan. Ang sa atin kasi, we base on the evidence, no? Hindi tayo nagja-judge na ito na si ganito, dapat makulong na. Kaya nag-argue ako sa mga message ng mga nasa gobyerno na maipakulong nila. Ano ba, wala na bang due process para bang nilampasan mo na ang trabaho ng court? Pagdating sa court kasi iba, Sir Bernard, no? Manahimik ka doon at i-represent mo yung ebidensya to prove that your complaint is legit, no? So kung mahina naman ang ebidensya mo, baka hindi naman sabihin ng court yan ay pasok yan sa graph of corruption, pwede naman nilang i-dismiss yan. So maraming pagkakaiba dito sa ating mga sinasabi sa public at iba talaga pagdating na sa court, no? Speaking of Ombudsman, Sir John, ano po ang differentiate between sa dalawang magkasunod na ombudsman head? Yes, kung ako tatanungin, napakalaking difference, no? We respect the former ombudsman, although may sama tayo ng loob dahil hindi tayo napansin doon before. Pero ito naman si Ombudsman Boyeng Rimulya ay nakikita natin he is very aggressive, no?
napaka-agresibo niya ngayon na papatunayan niya sa tao, papatunayan niya sa taong bayan na they are sincere of their commitment to fight against corruption. So, yun ang nakikita ko. Napaka-agresibo ni Ombudsman Boyeng Remulla to prove no, na kaya niyang lutasin ang problema sa korupsyon. Kay ano naman, kay former Ombudsman Martires. Martires, parang hindi siya masyadong magsalita, no? Maikli yung kanyang participation in terms of media communications, no? So sabihin natin parang hindi natin makikita masyado, no? Ang trabaho ng ombudsman before kasi hindi na siya masyadong rely sa media. Ito naman si Ombudsman Remulla ay palagi na-i-inform yung public. For kung ako tatanungin, mas maganda ngayon kasi transparent, makikita mo talaga pag kunting sinasagot agad ng ombudsman eh. So nakita ko, mas maganda kasi may participation ang ombudsman sa media.